Hi mga ka-farm, nagpakitang gilas uli si Miss Market. Green candle uli siya today. Hanggang Pasko na kayang green ang index natin. Nagpakitang gilas din si Ion, isa sa mga top 5 picks natin kanina. May kasama pa siyang dalawang nag-breakout na iispatan natin sa video na ito. Check din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin niyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Kanina, may nag-breakout sa atin, tatlo. Si Ion, All Age C, tsaka si SCC. Check natin si Ion. Ang lakas ni Ion kanina. 24% gain. So, umabot pa yata ito ng around 30 or 35. Kaso ito, may mga nag-take profit kaya bumalik ng konti. Pero malakas pa din. Tsaka tingnan nyo yung volume. RSI niya, nasa 82 na. Check natin. Review natin yung plan natin kay Ion. Breakout natin is 1.15. So, buy tayo. After niyang mag-breakout, 1.16. So, initial TP natin, 1.33. Dinaanan lang ni Ion yan. So, hindi yata naramdaman tong ating TP area. Pero kung ako sa inyo kanina, kung nakabili kayo, magsiset na kayo ng stop nyo. For example, dito, umabot siyang peak, tas bumaba ng 4%, pwede na kayo magbawas ng konti para maprotektahan yung gain nyo. Okay. Check natin uli ang plan natin kay Ion. Ito. Possible TP. Possible gain, 7%. Pero nalampasan niya na nga yan. Adjust na lang natin ng ating stop loss or stop. So, check natin sa ating trade plan calculator. Current price niya is 1.43. Yan na yung gagamitin natin reference. 0.43. So, ang kanyang stop is 1.39. 1.39. So, ayan guys. At kunyari, kagaya nito, nagkabuhusan. Alam nyo kung saan kayo magbibenta. Or magte-take ng konting profit. Depende sa plan nyo. Kanina, kung dito kayo nagbenta, so ito yung stop natin ngayon sa current price niya, 1.39. So yan guys, dapat alert pa din kayo. Kunyari, may ganitong stock na nabili kayo, dapat alert kayo. Tignan nyo kung saan siya mag-peak. So, nag-peak siya 1.59. Dapat nag-a-adjust kayo ng inyong stop. So, kung 1.59, 1.54, dapat dito kayo nakabenta. Full or pwedeng half. So, ito, dapat ang inyong stop kung gagamitin yung reference tong peak. So, pag nakabenta kayo dyan, basta nakita nyo bumababa uli, pwedeng 4% uli. Or pwedeng magbenta na kayo kaagad. Kasi sayang to, ilang percent din to. 7% din yung from peak nyo, around 10% din, di ba? Maprotektahan natin ang ating gain. Pwede kayo magbenta dito, tapos tingnan nyo na din. Kunyari, ito lang. Punta kayo dito sa peak. Hanap kayo ng stop nyo.
Ito yung nakuha natin kung 4% yung pagbabasihan natin. Tapos pwede nyo nang iwanan yung kalahati kung gusto nyo. Kung gusto nyo tingnan kung si Ion ay tataas pa uli or magagantong movement pa uli siya. Okay guys, yan si Ion. Tapos ito yung ating adjusted stop 1.39. Next natin, All HC. So malakas din to si All HC. $7% din ang tinaas ni All HC. Kung nakabili kayo sa 3.31, congratulations. Maka around 5% yung gain nyo dito. Review natin. Ang ating breakout level is 3.30. Bibili tayo after niya mag-breakout, 3.31. Possible TP natin, 3.70. Nakuha natin dito sa mga resistance dito. Tapos yung cut loss natin, possible gain pala, 9.84. So, ang cut loss natin, 3.21. Na-adjust na natin siya. Gagamitin natin yung current price ni All HC, 3.50. So, ang stop nyo ngayon, 3.39. So, ayan ang ating adjusted stop. 3.39. Okay. Tapos kanina, ayun, above average pa din yung volume niya, medyo mataas. Tapos RSI niya nasa 73. Tingnan natin, baka may continuation pa bukas si All HC. Next natin, si SEC. Si SEC, maganda pa din yung chart nito. Kasi reverse niya lang. So, 5.11% yung ginain niya kanina. Ang breakout level niya is 14.40. Bili tayo, 14.42. Tapos, possible TP natin. So, yan, medyo malayo-layo pa guys. 17.53. Dito sa gap resistance na to. Possible gain is 20.79%. So, dito kay SEC may opportunity pa tayo. Pero, hanap tayo ng magandang entry. So, cut loss ni SEC, 13.97. I-adjust na natin. Gamitin natin yung current price niya, 14.82. Ayun. 14.82. Kanyang stop is 14.36. So, sa loob na uli yata ng Darvas box to. Parang kung magka-cut loss ka dyan, per play lang. 14.36. Okay. Yan yung ating adjusted plan kay SEC. So, sa lahat ng mga nakakuha kanina, dito sa mga nag-breakout, congratulations. Good luck bukas. Doon na tayo sa ating top 5 picks for Thursday, December 17. GMA7, EW, KPPI, ABA, at Bull. Check natin si GMA7. So, yan guys. Malapit na yung price niya sa breakout level natin. Breakout level natin is 6.09. Bibili tayo 6.10.
Tapos ang ating target TP dito kay GMA 7. Ito na yung target natin. Sa peak na to. Tapos pero, tingnan nyo din, may gap resistance dito. Take note nyo lang dyan. Around 7% din. Pwede nga natin gawing target TP, pero ito na lang. So, take note nyo lang yung gap na yan. Possible gain natin dito kay GMA 7, 17%. Possible TP, 7.15. Cut loss natin kay GMA, 6.10 ang buy natin. $5.91. Sa baba siya ng box. %4 cut loss. Okay, yan yung plan natin kay GMA 7. Kanina, below average yung volume ni GMA. Tapos ang RSI niya nasa 72 na. So kung magbe-breakout to bukas, volume na lang kulang. Pwede na to. Next natin si EW. So si EW, nagbalik siya. Top 5 picks din natin siya kahapon. Ayun guys, nasaan na siya? Yung price niya, andun na sa breakout level niya. So, akala ko nga mag-breakout na to kanina. Ayan. Ang breakout level natin is 11.80. Bibili tayo after mag-breakout, 11.82. TP natin, dito na, sa support nitong mga candle na to. So, resistance natin yan. 12.70. Possible gain, 7.60. Tapos ang ating cut loss, 11.45. Kanina, below average yung volume ni EW. Tapos yung RSI niya, nasa 71 na. Sana mag-breakout to ng may volume. Okay? Next natin, KPPI. Kung gagamitin natin tong mga candle na to, nag-breakout na siya dyan sa box na yan. Pero titingnan na natin yung bigger picture. So, ito na. Malaking box na siya. So, malapit na din siya dito sa breakout level na to. So, ilang buwan yan? June. So, parang 6 months, 7 months. Maganda-ganda to si KPPI kasi pag ganitong mahabang consolidation, ina-expect natin na malakas ang breakout niya. So, ang ating breakout level, 7.10. Bibili tayo after niya mag-breakout, 7.11. Tapos ang possible TP natin kay KPPI, ito na natin kuhain sa peak ng mga candle na to. Check nyo din pala to. Meron din peak dito. Possible resistance yan, 11%. So, pwede na pala dyan. Initial TP natin,
11%. So, malaki-laki. Possible TP natin. $7.89. Tapos ang ating cut loss kay KPPI $7.11. $6.89. So, yan ang ating 4% cut loss. So, maganda yung volume ni KPPI kanina. Above average siya. So, medyo mataas. Kasi ang RSI niya nasa 70 na. So, pag nag-breakout to bukas dito, sa box na to, above 70 na yung RSI niya. And sana may volume uli bukas. Bantayan natin to si KPPI. Mukhang maganda future nito. Next natin, si ABA. Si ABA, malakas din ang mga moves nito nung mga nakarang araw. So, ayan, malakas yung move niya dito. 9%, 8%. Tingnan natin, malaki yung candle niya dito sa green candle na to. Tapos nung nag-consolidate siya, maliliit na candle. So, mukhang may continuation pa si ABA Core. Gawa natin ng bagong Darvas box. Breakout level niya is 0.72. Bibili tayo 0.73. Possible TP natin kay ABA. Check natin to. Meron siya ditong gap resistance. Tapos meron pa uling gap dito. Take note natin tong gap na to. Pero pin target TP natin. Itong support dito sa mga candle na to. Tapos itong gap resistance dito. Check natin. Possible gain 5%. Tapos sa target natin 13%. Ito yung ating target TP. 0.82. Isang cut loss natin kay ABA. Bibili tayo 0.73. 0.70. Parang sa DB50 natin. 4% cut loss. 0.70. Kanina, above average yung volume ni ABA. Pag green candle, medyo mataas yung kanyang volume. Tapos pag red candle naman, maliit yung volume niya. So, ayan, maganda din yan. Magandang indication din yan sa mga tumataas na stocks. RSI niya nasa 70.63 na. So, above average na yan pagka breakout. Okay, check natin kung anong mangyayari kay ABA bukas. Ang last natin si Bull. Yan si Bull, nasa top 5 picks na natin to ko dati. Malaki-laki na din yung pinaas niya mula nung isama natin siya sa ating top 5 picks. Ilang percent na yan? Kung dito ko nakabili. And may hawak ka pa din ngayon. 52%.
Wow, grabe. 7% pag sa peak nakapagbenta. Meron siyang bagong Darvas box ngayon. And yung price niya malapit na dyan sa taas ng Darvas box. Kanina, nag-spike din yung volume niya above average. RSI niya nasa 69.85. Pagka-breakout na to, in-expect ko, lampas ng 70 yung RSI niya and sana may volume. Breakout level niya 1.34. Bili tayo 1.35. Kasi bull pala, malapit na siya sa 52 weeks high niya. Dito natin kuhain yung ating possible TP. Possible gain natin. %15. 1.55. Isang cut loss natin kay bull. 1.35 tayo bibili. $1.31. % cut loss. Itong si bull parang kadugo siya ni TBGI. Pagka malaking candle, nagko-consolidate na kagad. Tingnan natin. Sana mag-breakout to bukas. Okay guys, yan ang ating top 5 picks for Thursday, December 17. Questions and requests? Hi sir, request naman po kung hindi po siya gaano kabigat gawin sa inyo. Pwede niyo ba ituro yung technique paano mag-screen na stock pag nag-breakout? Napanood ko po kasi yung video about doon, pero pagkatapos ko nang gamitin yung screener, hindi ko naman po alam kung alin doon ang magandang piliin. Ito muna tayo pala, guys. Tingnan muna natin si Ma. Tapos itong question na ni Sir Jan. Si Ma, maganda na yung chart ni Ma ngayon. Kahapon di siya lumabas sa screener natin kasi yung RSI niya nasa 58. So, lumalabas na sa screener natin yung mga 60 above na RSI. Pero ngayon, RSI niya is nasa 63 na. Tapos AOTS naman siya. And maganda yung volume niya kanina. So, itong si Ma, check natin kung magbe-breakout siya. Tapos yung price niya pala, nasa above DB50 na. Ayan, si Ma. Mukhang maganda naman future ni Ma. Tayin lang natin mag-breakout. Dito sa 2.35. Tapos ayan, medyo may volume naman siya kanina. 274 yung kanyang trades. Hintayin lang natin siya mag-breakout. Dito sa box na to. Okay, si Mabi. Si Mabi kasi medyo mahirap i-trade to kasi konti lang yung participant. Number of trades 5 lang. Tapos ilan lang yung mga broker dyan. So baka 5 broker lang din yung nag-participate. Puro FYAP. Kita nyo dito sa lower right part ng video. Medyo mahirap i-trade pag ganitong kakonti mga trades. Tapos, yung traders, konti lang din. So, wala kang masyadong pagbibentahan kung bibili ka dito. Hintayin mo siya magkaroon ng volume. Kung dito sa
Minsan nagkakaroon to ng volume, kaso nga lang, once in a blue moon yata yan. Ayan, hintayin mo siya magganyan. Pag ganitong konti lang yung nagtitrade, iwas muna kasi wala kang pagbebenta nung binili mo. Okay, yun, si MAH. Maganda yung future. Malapit na siya dun sa taas ng Darvas box natin. Tapos yung isang question, kung paano yung malalaman, kasi screener, so na-screen mo na, diba? Dun sa mga na-screen mo, sino yung pwede mong gawing mga alpha stock or yung mga babantayan mong stock? Unang-una dyan, yung volume. Tingnan natin si All Age C. Si All Age C kahapon, kita nyo, may volume siya. Ito yung volume niya today. Kahapon may volume siya. Tapos yung price niya, malapit na sa taas ng Darvas box. So yung dalawang component, tinitignan ko, importante yung volume talaga. Mas mataas yung volume, mas binabantayan ko siya. And then pangalawa, dapat malapit na yung price niya dito sa breakout level natin. Pwede ding nasa taas siya ng DB50. Aside to dun sa mga criteria natin doon sa screener, kasi AOTS, RSI niya mataas, above 70, dapat. Okay? Yun, dalawang criteria. Volume, tas malapit na siya sa taas ng Darvas box. Sa pang criteria, kay SEC naman, pag malayo yung kanyang consolidation. Ito, si SEC, matagal siya nagko-consolidate bago niya na-break itong candle na to. So, dapat yon consolidation niya. Medyo dapat matagal siya nagko-consolidate. Mataas sa ano natin yan. Mataas sa listahan natin yan ng mga magbe-breakout. Kasi na-expect natin long consolidation is equal to strong breakout. So, hindi naman lahat, pero yun yung theory. So, ayan. Kahit na maliliit yung volume niya, pero long consolidation siya. Tapos yung price niya, malapit na ulit dun sa taas ng breakout level. Okay? So, yun, yung tatlo. Wala na akong maisip na iba, pero usually yan, tatlo na yan ang tinitingnan natin. Minsan tinitingnan natin yung 52-week high, tsaka yung all-time high. Medyo mataas sa listahan natin yung mga yan. Okay, guys. Sana nasagot ko yung mga question nyo. Doon na tayo sa ating FYI stocks. Si AceX, si ECP, tsaka si MA. So guys, kung may mga request kayo, request nyo lang. Tsaka yung mga question, huwag kayong mahiyang magtanong. Tatry kong sagutin. So, tingnan natin si AceX. Yan si AceX. So, nag-breakout siya dito. Sa maliit na consolidation niya. Pero may tinitingnan tayo dito mas malaking picture. Ito, sana mag-breakout siya dito. Last year, November. So, almost 1 year yung high na yan. Titignan natin kung mag-breakout siya dyan. Tapos medyo malayo-layo na yung kanyang susunod na resistance. So, all-time high na pala yan, guys. Pag na-breakout niya to, all-time high na siya. So, si AceX, babantayan natin. Makikita nyo din yung volume niya, di ba? Yan yung sinabi natin, yung mga binabantayan natin na mga stock, yung mga matataas doon sa ating listahan. Dapat may volume. Tapos ito si AceX, yung high niya, yung all-time high niya dati.
Last year pa to. November 19. So ngayon, kung mag-break niya yan, mukhang maganda yung future ni AceX. So yan, pamatayan natin si AceX. ECP. So ayun, meron uling volume guys. Tingnan natin consolidation niya. Itong high na to, kay ECP pala, mahirap dito kay ECP. Maano siyang gumawa ng wick. So yan, wick yan. So baka may mga naipit yan. And dito baka maraming naipit. Ingat-ingat kay ECP. Huwag masyadong greedy. Pag medyo mataas na yung gain nyo, benta na kaagad. So ayan, may volume. So mukhang may gagalaw siya. Hintayin lang natin, baka abutin niya ulit ito. Check natin yan. So, ito yung breakout niya. So, 2 week. Tinamaan. So, tingnan natin si ECP. So, wala tayong trade plan. Practicein nyo gumawa ng trade plan dito kay ECP tsaka kay AceX. Next natin, si MA. Si MA, nasa taas na siya ng breakout level niya. Or, pwede mo din gamitin to. So, ingat kayo dito guys, parang si ano to, si AR. Pero si AR, kita nyo naman, nang gumalaw, medyo malaki-laki yung ginain niya. So, tingnan natin kung gagalaw to. Kasi tingnan nyo yung volume uli. So, ayan ulit yung volume. Tapos yung RSI niya, above 70 na. Tapos naka-AOTS pa siya. So, tingnan natin kung may magpapagalaw dito kay Manila Mining. MA. Guys, yan muna. Quote tayo, he who wants everything, every time, will lose everything, anytime. Ayan guys. Kung malaki na yung gain nyo this December, sana masatisfy tayo. Baka bawiin ni Miss Market yung mga gain nyo. Kung nakasakay kayo sa AR, nakasakay kayo sa TBGI, nakasakay kayo sa PA, hinay-hinay na lang. Huwag mag-all in. So ano lang, trade with caution. Tapos kung di kayo masyadong sigurado, paunti-unti lang yung trade. Ako medyo satisfied na ako sa gain ko this December, kaya hinay-hinay na lang din ako sa mga pag-trade. Kanina may nagtanong sa akin kung habulin ko pa ba yung Ion. Sabi ko hindi, ano na, medyo satisfied na ako sa gain ko. So masyadong risky pag hinabol ko pa yung Ion. So hindi na, hanap na lang ako ng may mga setup pa ako. Yung mga, kasi ito, di ba, yung mga top 5 picks natin, naghahanap tayo mga setup. Napapalabas pa lang. Sana may kuha pa tayong mga ganun, kagaya ni TBGI. So TBGI, papalabas pa lang, nakuha natin. Pagka breakout, si Ion, hindi ko na abangan kasi may pinasok akong iba kanina. Kasi pa, yun. Sa breakout ko siya nakuha. Nakabenta ako sa 1.08 yata. Kaso kanina hindi na ako nakapasok ulit. Kasi iba nga yung na-trade ko. Okay. Yan muna guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.